VP Sara Saga. Yan talaga mga kababayan ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga bayarang media. Etong mga cheap media mga kababayan. Nahalata masyado enablers ng mga kabangagan dahil sama-sama silang babangag muli mga kababayan na sirain si VP Sara para panakitbutas mga kababayan dito sa kontrobersiyang nasasadlakan ngayon ng administrasyon. Forget flood control fund, forget PhilHealth, forget na nakawan sa gobyerno mga kababayan. Nawala na tayo ng trilyon. Dahil dito na sila magpo-focus ngayon mga kababayan sa balita kay VP Sara. Tingnan nyo ang kanilang pamagat VP Sara Saga. Alam nyo ba ang meaning ng saga mga kababayan? A very long and lengthy story. Umpisa pa lang itong mga kababayan sa very long and lengthy story nila. Papalabas ngayon mga kababayan ng mga cheap media. Diyos ko Lord. At ang kanilang ginawang dito mga kababayan, whistleblower, isang inaakasuhang kidnapper mga kababayan na nakakulong ngayon dahil sa kabalastugan. Forget flood control fund. Forget ang pasabog ni Zaldico. Forget na sinabi ni Amy na addict sa BBM. Dito na tayo kay VP Sara, sabi ng mga bayarang media mga kababayan, na ang kanilang pinagbasihan mga kababayan ay yung affidavit ng sinasabing kidnapper na nakakulong ngayon sa kulungan. Panoorin niyo po ha. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay... Pasabog! Tapos, tutuwa kayong magbalita, Corina. Kahapon pa to sila mga kababayan. Hanggang ngayon hindi tinatantanan. At ang News 5 talaga mga kababayan, minuminutong naglalabas ng balita tungkol dito. Hindi nga balita, propaganda mga kababayan. Kasama itong bilyonaryo. VP Sara, ang revelasyon, suportado umano wow, revelasyon! At drug lord ang political campaign ng BICE. Narito ang... Tunog Trillanes mga kababayan, Tunog Trillanes. Dahil alam naman natin nagpa-interview na si Trililing mga kababayan. Sila na naman ang nasa likod niyan mga kababayan. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Abante Liling! Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Ang tanong mga kababayan, bakit mga kababayan nakapag sa gawa pa ng affidavit yan? Ang sabi ni Roque, eto mga kababayan, parang piskal daw na pumasok mismo sa kulungan. Something is fishy daw mga kababayan. Bakit nakapasok itong piskal para talagang kausapin ang isang kriminal? Na gumawa ng affidavit? Affidavit na sablay naman mga kababayan. Ang daming madaling i-fact check. Ang daming kasinungalingan mga kababayan. Galing sa isang inaakusahang kidnapper na nasa kulungan ngayon hindi na makalabas mga kababayan dahil sa hindi pwedeng makapagpiyansa. Na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Siya lang ang nagpakilala din. Walang acknowledgement mga kababayan galing sa gobyerno. At mukhang ngayon mga kababayan ngayong araw na ito magsasampa na daw ng kaso. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022. Wow, awi. Cheap na cheapan mga kababayan. Gawan nyo yan ng istorya media. Galing pa mismo dyan sa isang bilanggo. Tapos, paano na yung flood control ni Marcos? Yung pagiging addict ni Marcos. Na isa sa naging ground ng isinampang korupsyon ni Marcos, pati na si Lisa Araneta. Not to mention mga kababayan, coincidentally, Madriaga mga kababayan na sinasabing whistleblower daw ni Sara. Ang kaso pala niyan mga kababayan is kidnapping. Tapos ang sinasabing nasa likod niyan, sila BBM at Lisa mga kababayan na coincidentally, si Lisa, ang issue is yung kidnapping din mga kababayan, yung extraction sa Turkey. Tapos si Bangag mga kababayan, kidnapping kay Rodrigo Duterte. Kay Tatay Digong mga kababayan. Diyos ko mga kidnapper na issue mga kababayan. Impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit. Kwento? Kutsero. Yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig. How can you sure na kay Sara yung galing? Baka kay Bangag yun. Like December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Ay nako, talagang
gaya-gaya putumaya mga kababayan, no? Ito daw ang maleta version ni Sara Duterte mga kababayan. Diyos ko Lord. Magkano nga lang ba yung ano? Binibintang ninyo 125 million? Confidential fund? Diyos ko Lord. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar Comedy bar, oh. Ngayon pa lang, comedy na. na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay Ay, nako. yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Wow, bagban pa. Grabe itong mga bangag mga kababayan, no? Hindi siya bagban, kundi bangagman. Bangag. Tingnan nyo ang timing mga kababayan, no? Dead cut strategy na naman mga kababayan ni Bangag. Lalagyan niya ng nakapakabantot na issue dyan para dyan tayo mag-focus. Actually, pwede naman natin hindi pansinin itong mga kababayan, pero itong media, VP Sara Saga, yan na ang kanilang punteriya mga kababayan. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalagay Paano nakapag-notarize yan? Nasa kulungan. ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa 1 bilyong pisong i-deliver niya Wow, 1 noong bilyon. Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Paano mo dineliver ang 1 bilyon? Kaya mong buhatin yung 1 bilyon? Mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para Wow! kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng Mga kababayan, si Duterte na naman. Duterte, etong mga bangag mga kababayan, no? Kapag nasasabit mga kababayan, activate na Duterte card. pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Eto mga kababayan, nagpa-picture lang. Pa-picture lang mga kababayan, and then yan na ang ebidensya. Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor 2018 pala ito. 2022 ito, inauguration mga kababayan, wherein andun din si Bangag mga kababayan. Malay natin, tauhan niya ni Bangag. Di ba inauguration ni VP Sara yan mga kababayan na andun si First Family? Nagmano pa ngayon si Charis Pempenco Sandro Marcos mga kababayan. Baka bit-bit yan ni Bangag. Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president. Eto mga kababayan, eto yung mga Trojan horse na nagkukunwari mga kababayan na supporter. Natatakot sila Kumbaga, keep your enemies closer. Uisit Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa Ayan na naman, idadamay na naman nila si Manscarpio mga kababayan. Kawawang Manscarpio. Kaninong yan mga kababayan, script, yung pandadamay ka Manscarpio? Di ba kay Trillanes? Studiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay diba? naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpo ang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil Sino ba to? Ang abogado mga kababayan. Mukha pa lang din Tingnan nyo, pansinin mo, malinggero mga kababayan. isang Chinese ang tumawag sa kanya na Tingnan nyo ang mata ha. Ang likot ng mata, parang iisip ka sasabihin mga kababayan, anong inventong kwento. ang isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi kontakin mo si ganito at tulungan ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Ang mata, Chinese, malinggero. alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Sa tingin nyo, kakagatin pa rin yan mga kwento ninyo, mga animal kayo. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal Eto mga kababayan, papatulan to ni Boying. Eto nga script nila mga kababayan At tandaan nyo ha. Although impeachable si VP Sara mga kababayan at supposedly hindi dapat kasuhan. Sabi ni Boying mga kababayan, pwede daw. Anong pambebendalo na naman ito mga kababayan? Sabi niya, pwedeng kasuhan yan. Sa Vice President, pwede. Sa interview mga kababayan. Tingnan nyo, pambabaluktot na naman sa batas. Dahil sa pangamba sa kanyang buhay, matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Wala kami paki sa'yo. Ulat ng kolumnista Ay, isa pang chismoso. Gusto Lord, Ramon Tulfo. ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan.
Tismoso. Maglabas kayo ng Kung saan CCTV. nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lord. Ay, nako. Focus ka na lang dyan sa ano mo, manoy mo. Pinagmabayabang pa nito si Tulfo, mga kababayan. Lord. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Puro Harry daw, Roque ang mga puro big time daw. pogo operator. Sinungaling yan si Tulfo eh. Puno yan Ang ng kaso kay kasong Madriaga. libel, mga kababayan. Aminado naman si Atty. Palad na may isang Ay, Palad. Diyos ko, Lord. Si Inday Palad pala ito, mga kababayan. nakasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ng Piitan. Kasama ni Dilimaw. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Parehong kasabahan, mga kababayan. Si Dilima, mga kababayan, na ano ha? Uncle-in-law pala niya si Joma Sison. Dahil ang tita niya, mga kababayan, asawa ni Joma. Ay nang napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Tapos magsasaga kayo. Wala pang komento si VP Inday. Para sa agenda, Dexter Ganide. Eto, mga kababayan. Abante. Mauumay kayo sa balitang ito. Aaraw-arawin nila ito, mga kababayan. Sasakay ang mga demonyong mga media nito. Na sa ombudsman ang umano'y pangingikil ng porsyento mula sa cash aid ng DSWD na nagkakahalaga ng higit 21 million pesos. Bakit yan lang ang iimbestigahan? 21 million? Umabot sa trilyon ng ayuda, mga kababayan eh. For 2 years under the Bangag administration, mga kababayan. Ilang barangay official sa Iloilo ang sangkot umano rito. Ang detalye sa agenda report. Itong nakakabwisit dito sa mga media, mga kababayan, no? Pagdating kay Tambaluslos, mga kababayan, walang mga investigative journalism. Pagdating kay Bangag, wala. Yung pasabog ni Aimee, mga kababayan, isang araw lang, kinabukasan, patay na ang issue. Itong mga kurakutan na mga kababayan na siniwalat ni Zaldico, isang araw lang, patay na ang issue. Wala, hindi nila kinalkal, mga kababayan. Walang mga follow-up. Samantalang kay Sara, galing pa mismo sa isang bilanggo, mga kababayan. Magkakaroon na ng saga na balita. Joan Manalo. Nagsampa ng reklamo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Tatakbo din ng senador. Reklamo ng kalihim ang 14 na barangay officials sa Iloilo City dahil sa pagkuha nila umano ng porsyento mula sa cash aid na natanggap ng... Uy, marami yan. Unahin natin sa sa taas. Sino ba yung laging nagbibigay ng ayuda? Si Bangag at sa Tambaluslos. Assistance to individuals in crisis situations or AICS beneficiaries. Grave misconduct, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at abuse of power ang mga isinampang reklamo ng DSWD. Ani Gatchalian, pinilit ng mga nasabing opisyal ang mga benepisyaryo na bigyan sila ng porsyento. Kalakaran ninyo yan eh. Dapat kasi, mga kababayan, wala nang ayuda-ayuda dahil tapos ng pandemic, mga kababayan. Itong mga visit na to talaga, no? Tatak Marcos. Wala nang pandemya. Mas malaki pa sa pandemya ang budget, mga kababayan, sa ayuda. Matapos makuha ang payout noong November 7, 11 at 12. Ang naaayudahan yan, mga kababayan, mga politician. 21.6 million pesos ang kabuang halaga ng cash aid na naibigay sa 2,161 na benepisyaryo noong nasabing payout period. May 14 tayong complainant rin. Payout! Pare-parehas yung kwento nila. Yung mga AX, mga kababayan ng mga politician na inassign sa kanila. Hindi yan binibigay lahat. Karamihan dyan, mga kababayan, sigurado tayo, mga ghost beneficiaries. Kung 1,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Ang sinasabing salarin, mga barangay captain, kagawad, mga maliliit. Nauna pa makakulong, mga kababayan, maliliit, no? Tapos itong mga buhaya, mga kababayan, wala. Iba pang appointed officials mula sa Arevalo at Haro, Iloilo City. Ayon din daw sa kwento ng mga biktima, panahon pa ng COVID-19 pandemic ay nangyayari na ang ganitong pangingikil. Duterte na naman yan nila.
pag lumapit ka sa DSWD, may krisis ka ng pinagdaraanan, biktima ka na ng circumstances. Mukhang amoy ano na naman ito mga kababayan, papuntang Duterte na naman itong kanilang landas na tinatahak. Pero dito, yung mga people of authority pa ang nag-revictimize sa kanila. Kaya hinihiling ng ahensya sa ombudsman ang agarang investigasyon. Ito ang tatakbo mga senador, mga kababayan, mga bangag na, mga bangag team. Sina Gatchalian, sina DPWA, sino nga ba yun? Lagi nakakalimutan natin, Vince Dizon. Yung mga nagpapasikat ngayon, mga kababayan. Sina Gibo, yan ang mga kandidato ng mga bagoong Pilipinas. Sigurado tayo ngayon pa lang, grabing pasikat. At preventive suspension sa mga dawit na opisyal kung kinakailangan. Wag niyong iboto yan, ha? Pagsamantala din munang Wag niyong iboto yan. pagbibigay ng cash aid sa Iloilo, ayon kay Gatchalian. Pero minamata nilang maibalik ito sa January 2026. Magkakaroon din daw muna ng reassessment ang DSWD para malaman kung paano nila matutugunan ang pangangailangan. Bakit hindi niyo inibisigahan yung mga AX ng politician? ng mga nabiktima ng barangay officials. Bilyon yun. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, dadaan mo Si Clavano, mga kababayan, lumipat din after kay Boying. Jowa ba yan ni Boying, mga kababayan? sa ebalwasyon ang mga dokumento bilang bahagi ng standard procedure. As of right now, we will go through the evaluation and then it will go through administrative Bata adjudication. ka ni Boying, If everything Clavano? goes well and the evaluation is passed, then we will right away prioritize the case and have it adjudicated as soon as possible. Ayon kay Clavano, Ewan maaaring ko sa'yo. tumagal ng 1 to 6 months ang preventive suspension ng mga inireklamong opisyal. Depende sa magiging Bakit hindi nyo isuspend si Marcos? resulta ng ebalwasyon. Pero paglilinaw niya, hindi pa ito parusa, kundi pamamaraan para hindi sila makagulo sa investigasyon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sige. From Apari to Davao, ganyan daw Papunta na naman Davao, mga kababayan, kalawak ang umano'y suhulan gamit ang mga letter of Grabe, authority at Basta ma-connect nila lahat, mga kababayan, sa mga Duterte. Lahat gagawin nila. Lahat, basta in connection sa Duterte, ibalita natin ito. Kahit mga mga kababayan, ang sinabi, Davao Oriental o ganyan. Basta may Davao na word. mission order ng BIR. Sinilip na ito ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mula Apari hanggang Davao. Viva Dami Max. yung nagrereklamo sa amin, punong-puno na. Erich Sylvester. Bubugbog daw sa padulas o lagay ang business establishments dahil sa bribery Padulas at patigas. system ng Rabas. BIR. Inilantad ng Senate Blue Ribbon Committee na ginagamit sa extortion at korupsyon ang letters of authority at mission orders ng ahensya. Gaya po nito, nag-email sa atin, in a span of 6 months, we were issued 4 separate letters of authority with 3 audits still ongoing. These laws overlap in periods and tax types, causing excessive disruption to our operation. Oy, kung BIR man lang ang pag-uusapan nyo, ha. Isali nyo yung utang ni Bangag ng mga Marcos sa tax nila sa estate tax. Hindi raw nagpapaalam kay O di ba kaya i-sequester nyo yung kanyang kung hindi makabayad? BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang Revenue District Offices para makapaghain ng mga lowa at mission order sa mga negosyante. Dahilan para dumami ang mga kaso. Without your knowledge, inabuso po nila. Kaya minsan, 4, 5, 6, kayo, instruction nyo, 2 lang. Sige. Pero when they issue law MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon ninyo. Kamakailan lang napalitan si Lumagi ni bagong Commissioner Mendoza ang letters of authority at mission orders para dapat sa pagsisigurong Tapos ang kanilang mga kababayan o resource person, dilawan na naman. Ay nako. Itong problema dito, mga kababayan, talagang ang kanilang mga mga kababayan, mga dilaw, mga resource person nila na pinagkukunan nila ng input sa mga kababayan na as if naman sa panahon nila, mga kababayan, napakalinis as if. Puno ng, Diyos ko Lord. Ano nga ba yung sabi ng itong Abayas, mga kababayan, Abayas CBN? Ang utang ng Abayas CBN, mga kababayan,
sa tax daw, no? Dati bilyones, tapos nag-amicable settlement lang mga kababayan na sa napakaliit na halaga nitong si yung BIR ni Panot. Diyos ko, by the billions mga kababayan, tapos million lang ang binayad. Absuelto na, parang anong tawag ng areglo na. Oh, yan mga kababayan, areglo na. Pero ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo na 2% lang Bendalo. sa tax collection ng BIR sa business sector ay galing sa LOAs at MOs. 98% ay voluntary tax payments mula sa businesses. Where did the rest of the collection go from these instruments? Di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs, at regional directors. Ganito po yung modus, Mr. Chair. Bendalo, no? Modus? Bendalo? 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. Tinukoy ni Tulfo ang di umano'y 2 kolokoy na BIR employees na inaresto nitong Setyembre. May inassess daw silang kumpanya na nasa 36 million ang taxes. Pero nagkaroon ng tawaran at na-reduce pa 6 million hanggang sa 800K ito. Pero pagdating sa resibo, bumaba raw ito pa 200K. 200,000 lang ay i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Kinilala ni Lumagi ang shortcomings ng ahensya sa kanyang termino. Pero nanindigan itong isinulong niya ang under the Marcos professionalism sa kanyang under Marcos administration yan, ha? In that post, marami po tayong na nakasuhan ng mga big time tax evaders. Ilang daang milyon po ang mga nakolekta natin from them. Dadaan na raw sa hindi tayo magtataka mga kababayan dahil talamak mo talaga under Marcos administration. Reshuffling ang mga kawani ng BIR matapos ang pagpalit ng liderato nito mula kay Lumagi papunta kay Mendoza. Kamakailan lang din, pinasuspinde ni Mendoza ang lahat ng field audits, kabilang ang pag-issue ng LOAs at MOs. Before the LOA is issued, it has to be cleared first by the national office. Okay, meaning kung meron pong LOA na may issue, na meron pong fraud o meron pong corruption, you are taking this on and you will be responsible for that process. Yes, Mr. Chair. Ito ang unang pagsalang ng Rulebot sa issue sa BIR at masusundan pa raw ito sa 2026. Kasunod yan ang mahabang investigasyon nila sa flood control scandal nitong mga nakaraang buwan. Kinalimutan na. Dahil ang flood control mga kababayan, gusto nila tabunan sa VP Sara Saga. Ay, Diyos ko Lord, magpasaga-saga pang mga buwisit. Tumalon man ang Senate Blue Ribbon Committee mula flood control probe pa BIR investigation. Nakatakda naman ito. Tumalon nga kay Sara. Mag-release ng partial committee report tungkol sa flood control scandal sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Hanangin. Pindok, no? Ito, kinalimutan na nila mga kababayan, no? Ang gusto nating kalkalin mga kababayan, no? Itong talagang involvement ni Marcos at Romualdez mga kababayan. Walang mga follow-up itong mga mga investigative journalism. Ang mga front mga kababayan, kunwari, tapos selective journalism ang tawag sa kanila mga kababayan. Dapat ikanta ni Sara Diskaya ang lahat ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Dapat din daw niyang isauli ang umano'y pondong ninakaw kung sige, gusto puro dapat. Sa Witness Protection Program. Ang idaan niyo yes, Elijah Bonzo. Puro dapat. Idaan niyo yan sa tamang forum, mga buwisit. I'm not saying it's too late. It's just that they're very late already. No? Tagal na nilang sinasabi na pupunta sila, babalik sila, pinayuhan na sila na makipagkita, and they have not done so. So, like I said, we will not be chasing after them. We will not be bakit hindi nyo hahabulin? Tawag dito, di namin sila liligawan. Matapos voluntaryong sumuko ang asawa ni Curly Diskaya na si Sara Diskaya sa NBI, ito manhunt pa ang sinabi nila mga kababayan, tapos wala pa palang warrant of arrest nung panahon ngayon na sinabi nilang tutugisin nila. ang naging pahayag ng Department of Justice. Tapos manhunt?
kung bakit tila naputol ang ugnayan ng ahensya. Ayun mga kababayan, nagkusang loob si Diskaya na mag-surrender. Sa tinaguriang flood control royalty, partikular sa aplikasyon nila sa Witness Protection Program. They thought it was an ex-deal whereby they gave a statement and immediately thereafter, the department is obliged to give a memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. Wrong. Yung sinasabi nila na magsasabi ng kabuuan or ng they will tell all, that is something which they promised but they never did comply with. Sa ngayon, mga pangalan pa lamang daw ang naiaambag ng mga Diskaya sa mga investigasyon ng pamahalaan. Ayon sa DOJ, madaling magbigay ng pangalan at posibleng... Kagaya ng nilalakali... anong pangalan nga nun mga kababayan? Yung kidnapper na puro na pangalan lang. Hindi ito sasapat para agad din silang makonsidera bilang state witnesses. Una nang nasabi ng legal counsel na mag-asawang Diskaya na nahihirapan silang ituloy ang kanilang aplikasyon sa WPP dahil nire-require daw silang magsauli kaagad ng mga umuninakaw na pera. Sagot ng DOJ, huwag gamiting issue ang restitution. Parang napakaswerte naman yata nun. Tatanggapin mo na siya sa programa at hahayaan pa natin niyang gastusin ang kung anumang pera na nakuha nila. I think it is only right that the people get back whatever. Kasi ang lampa-lampa ninyo, sobrang tagal mga kababayan, di ba? Ang tagal na isyong yan mga kababayan. Ilan pa lang ang, mga butete pa lang ang mga nahuli mga kababayan. Wala pa talagang malaking isda. They can from those who are responsible in committing the crime. Hintayin ang warrant o voluntaryong sumuko. Yan daw ang dalawang option si Sara Diskaya. Ngayong may mga naisumite ng kaso sa korte laban sa kanya. At ayon kay Fadolyon, wala naman daw masama sa maagang pagsuko nito. Sa parte ng ahensya, sakaling lumapit ulit ang kampo ng mga Diskaya upang makipagtulungan sa pamahalaan, bukas pa rin daw ang DOJ. Bukas pa rin ang bangag. Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Obligado nang dumalo sa flood control hearing si dating DPWH Undersecretary Catelina Cabral. Matapos... para si Bunoan. Nasaan si Bunoan? Pinatakas na mga kababayan. Pasapina ng ICI. Isa si Cabral sa mga idiniin ng kapwa USEC na si Roberto Bernardo. Alam nyo bakit pinatakas si Bunoan? Dahil siya ang link mga kababayan para mapanagot si Bangag. Siya ang sekretary ni Bangag mga kababayan So pinatakas. Nakasabwat umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ang kanila raw agenda, magbawas, sa Amerika. magdagdag at maglagay ng mga proyekto. Yan, bakit hindi nyo kinalkal media? Sa National Expenditure Program. I believe on December, ito na medyo napaaga na lang announcement, pero wala pang confirmation. We plan to invite former USEC Governor. When? 15. Yan yung possible last. And we are hoping that she appears. Why? Hoping? Isang pina? Akala ba natin sinabina? I cannot divulge that, but there are information that the Commission would want to get from. Sa Lunes din, ang huling duty ni outgoing ICI Commissioner Babe Singson. Surrender mga kababayan dahil matanda na daw siya. Diyos ko Lord. As if naman bata siya nung pumasok siya dyan mga kababayan. Sabihin mo na lang ang katotohanan na wala talagang kwenta yung ICI na yan. At hindi naman independent talaga dahil kinokontrol kayo. Sa kabila ng pag-alis ni Singson, tiniyak ng komisyon na tuloy lang ang mga investigasyon para maihabol ang ilan pang case referral sa ombudsman bago Ang gawin nyo na lang, ilipat nyo na lang si Vince Dizon dyan. Anyway, dahil hindi na nagagampanan mga kababayan, may trabaho pa yun sa DPWH Ang main niyan trabaho mga kababayan is magpagawa ng highway at mga proyekto. Napapabayaan na niya. Ilagay na lang yan sa ICI and then yung mga kababayan, sekretary, maglagay na bagong sekretary, mag-focus sa ituloy yung mga proyekto dahil nalulumpo mga kababayan na si Dizon, wala na ibang ginawa kundi mag-investigasyon. Tapos ang taon. Dahil may arrest warrant na si resigned Congressman Zaldico, ang pagre-request ng Interpol Red Notice ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno. Hindi nyo pangatukoy kung nasaan? Prosecutor General Richard Fadolyon, ang Philippine Center for Transnational Crime o PCTC ang toka rito. Umaasa ang Justice Department na tatanggapin ng Interpol ang hiling
para maibalik na sa Pilipinas at mapanagot ang dating mambabatas. The court will consider mitigating circumstances. Among them, for example, would be voluntary surrender, plea of guilt. No, that's something that will lessen the penalty. Usually, ano yan by degrees, di ba? 1 degree. Hindi ba pa nga nahuli? Lessen the penalty agad. Baka yan din ang gagawin ninyo kay Bangag, ha? Depende sa sentence. How about the word? Hindi pa nga mga kababayan, mark the word, sentence na pinagsasabi. Naharap si Ko at ilang opisyal ng DPWH at SunWest sa kasong graft at malversation. Talagang walang balita laban kay Romualdez, mga kababayan. No? Yan ang nakakapagtaka, mga kababayan. No? Talagang silent. Wala lang kumalkal kay Romualdez, mga kababayan. Dahil sa na media, ha? Dahil coincidentally, iyan, mga kababayan, si Romualdez, may shares na ng ABS-CBN, di ba? May kamag-anak sa Inquirer. Malaki ang grip niya sa media, mga kababayan. Walang tungkol sa kanyang balita. Balyang Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa Portugal kaugnay sa umano'y Portuguese passport ni Zaldico. May passport na. Paano mapapauwi yan? Kahit pa mga kababayan, makansila ang pasaporte ng Pilipinas, may Portuguese passport na. Ayon sa DILG, kahit limitado na ang galaw ni Ko dahil kanselado na ang kanyang Philippine passport, posibleng maging komplikado ang sitwasyon kung totoong mayroong foreign passport ang dating kongresista. Isa si Ko sa central figure ng malawakang flood control corruption scandal. Bukod kay Zaldico, binabantayan din ng DILG si Senador Bato de la Rosa. Ayan kay Bato, mga kababayan, issue na naman nila, mga kababayan. Diyos ko Lord. Unahin yung mga kurakot. Yung issue nila kay Bato, mga kababayan, panggigipit lang naman yan Loob daw ng 3 linggo na monitor siya sa 6 na lugar. Nagpapalipat-lipat daw ng lugar si De La Rosa gamit ang iba't ibang sasakyan sa tulong umano ng mga kaibigan. Kahapon, spotted ang senador sa Facebook post ng kanyang asawang si Nancy na binisita. Huwag kang magpahuli, Bato. Please lang. Pero wala pa lamang kaso si Bato sa Pilipinas, mga kababayan. So, wala pa siya nilalabag na batas. Umano. Una nang sinabi ng kanyang legal counsel na si Israelito Torreon na nasa bansa pa si De La Rosa, ang PNP chief, noong inilunsad ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na fake news din yun naman. Tapos ngayon, si Sara na naman ang inyong fake news. Action ng senador mula noong Nobyembre sa harap ng balita na may ICC warrant na laban sa kanya. Si Boying nagsabi. Exclusive, magkapatid na kongresistang sina Erap, may mga transaksyon yan, di ba? AXIS, mga kababayan. Ay, nako. Mga tulfo na mga kababayan, kalyado ng tulfo. Sa mga Diskaya, susunod yan sa agenda. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa bagong mga kabaliwan na nangyayari sa ating bayan? Post your comments below.